Matapos ideklarang insurgency-free noong nakaraang taon, kahirapan naman ang tinutugunan ngayon ng pamahalaan sa buong Zamboanga Peninsula. Yan ang ulat ni Myra Espinosa ng Philippine Information Agency Zamboanga. Mahigit isang taon na mula nang naideklarang insurgency-free ang buong Zamboanga Peninsula. Hunyo ng nakaraang taon ay formal na idineklara sa pamamagitan ng isang resolusyon na nasa state of stable internal peace and security na ang buong rehiyon. Ibinahagi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na mula sa 89 na guerrilla front sa bansa ay 69 na ang kanilang na-dismantle at nasa 12 na lamang ang kanilang sinusubaybayan. Sustaining our peace gains and developmental efforts, no? So that is our trust in the coming days, in the coming months, in the coming years, for us to be able to attain unity, sustainable peace, lasting peace and sustainable development. Sa kauna-unahang pagkakataon ngayong taon, nakapagpulong ang Regional Task Force sa rehiyon upang mapakita ang mga napagtagumpayang programa. Ani ni Governor Dulce Ann Hofer ng Zamboanga Sibugay Province, mahalaga na masolusyonan pa rin ang kahirapan upang magpatuloy ang kapayapaan lalo na sa mga malalayong munisipalidad. Now that we're insurgency-free, we really have to help our people go up in life. Because poverty is always the #1 cause of insurgency. Tinitiyak naman ng National Task Force na ipagpapatuloy pa rin ang kanilang mga nasimulan, partikular na ang mga pabahay, daanan at livelihood programs sa rehiyon. I will do my best first of all as the court and as Secretary of the Department of Public Works and Highways to continue with more particularly the economic development efforts in Region 9. And of course, to sustain actually the infrastructure development program. Myra Espinosa ng Philippine Information Agency Zamboanga para sa Bayan.